So hello, what's up mga ka-J Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase the Infinix Hot 50i ngayong mid-2025. So tara mga ka-J Vlog, check natin. Mga ka-J Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing, review, and game test natin sa Infinix Hot 50i. Next, ngayong mid-2025, syempre, still available pa rin siya sa market. At nag-decide ako, why not gumawa tayo ng 5 reason why you should purchase this device ngayon 2025. So, unang-una, saan ba tayo bibili ng mga below SRP na mga Infinix Hot 50i? Nandito, yung view product na yan, i-click nyo na lang po yung view product na yan para ma-redirect kayo sa below SRP na Vivo Hot 50i sa online. So, pero ano ba SRP ng Vivo ng ng Infinix Hot 50i? So, yung Infinix Hot 50i merong price tag na 5699 for the 4GB 256GB. Pero sa online mga ka-J Vlog, nakaka-excite na sobrang mura na lang po ng Infinix Hot 50i ngayon. So, let's check ha. So, yung Infinix Hot 50i mga ka-J Vlog, again, bibili lang kayo dito sa link ko ha. Dito lang kayo bibili kasi maraming nai-scam ngayon sa online. So ang Infinix Hot 50i mga ka-J Vlog sa ano ngayon, meron tayong ino-offer sila na mas mura ngayon. Yung 6GB 128 5394. Tapos yung 4GB 256 ay pwede nyo makuha siya ng 5.3 or 5K. So again, yung link niyan mga ka-J Vlog nasa description box naman yan. So mas mura pa rin siya sa SRP, at pag meron kayong voucher, makuha nyo pa to ng napakagandang deal. Kaya i-click nyo na lang po yung view products dito para sa Infinix Hot 50i. So yun nga, dito sa video na to, syempre maraming mga consumers ngayon ang nagde-decide bumili ng napakamura na entry-level smartphone or budget smartphone para magamit nila ngayon, di ba? And especially since matagal na rin siya lumabas sa market, I think lumabas to last year, di ba? 2024, pero nakakatuwa na wala pa naman siyang successor, kaya yung kanyang presyo is ganun pa rin or nagme-maintain, at minsan mababa siya pag nakuha nyo siya sa Payday 66, 77, lalo na Payday, baka makuha nyo na mas mura nga itong Infinix Hot 50i. So yun nga, first reason natin why you should purchase this device is sa screen quality niya. So yung screen niya is 6.7 inches, at ano siya, even though HD plus 720p, very acceptable naman yan for a budget smartphone na below 6,000 pesos. Pero maganda rin kasi dito, support niya 120Hz, tapos naka-punch hole display pa itong Infinix Hot 50i. So yun, syempre, when it comes sa kanyang presyo, marami siyang competitors na hindi pa nagsisik in ng 120Hz sa ganitong presyo. And even hindi pa naka-punch hole. So yan yung unang magugustuhan natin sa Infinix Hot 50i pag naglalaro tayo or manonood ng movies. Kumbaga naka-punch hole siya, hindi tayo maiirita sa malaking notch na makikita natin sa mga ibang brands. So yun, 120Hz din na malaking tulong yan pag naglalaro kayo or pag nag-scroll, nagna-navigate. Malaking tulong din yung 120Hz screen refresh rate. Next reason mga ka-J Vlog sa chipset. So yun nga, pag nakuha nyo to ng 4 to 5,000 pesos, syempre the MediaTek Helio G81 chipset for its price tag, sulit din naman. Several times na natin na game test ang MediaTek Helio G81 including the Infinix Hot 50i, nasatisfied naman din ako sa mabibigay na gaming performance din ng device na to. Kaya niya rin naman i-handle ang ML, COD, and yung iba kasi skeptical sila sa Unisoc or sa MediaTek, di ba? Pero for me, the best talagang Unisoc chipset sa ganitong presyo. Pero MediaTek Helio G81, okay rin naman yan sa ganitong price tag mga ka-J Vlog. So don't worry, pag isa kayong consumer na naglalaro rin from time to time, especially ML, COD, Honor of Kings, Firelight 84, pwede rin naman i-recommend sa inyo itong Infinix Hot 50i for a budget gaming consumers. Next mga ka-J Vlog, camera. Yung camera niya is when it comes sa specs, mataas. 48 megapixel siya, at yun, na-test naman na natin yung camera rin ng Infinix Hot 50i. Kumbaga, when it comes sa quality, hindi na ako magrereklamo. Sa presyo niya na ganyan, makakapagbigay rin naman siya ng outstanding camera performance sa murang halaga or sa budget segment. Kasi mga iba, lalo na sa 4,000 segment, ang labo, parang hindi mo maintindihan kung anong year ka na nagre-record ng video. 3 to 4,000 may ganun eh.
So, I think, buti na lang dito kay Infinix na kahit na mura siya, binibigyan pa rin nila ng outstanding camera performance yung kanilang devices. Fourth reason mga J-Vlog, storage. So, kung nakuha nyo tong Infinix Hot 50i for a price tag na 4 to 5,000 pesos nga, especially the 256 gigabytes, napakasulit mga J-Vlog. Biruin mo makukuha nyo siya ng 5,000 tapos naka 4 gig 256 siya. Kumbaga napakagandang deal po yan. Tapos meron nga siyang in-offer na mas mataas ang RAM pero mas maliit ang storage na 6 gig 128 na hindi nagkakalayo sa presyo ng 4 gig 256. So yun, syempre yung mga consumers ngayon magiging skeptical. Ano ba? Dito ba ako sa mas mataas na RAM? Merong maliit na storage or mas mababang RAM sa mas mataas na storage. So, yun. Kalito talaga. Pag ako rin bibili, malilito ako. Ano ba bibiling ko? RAM ba ang pa-priority ko o storage? Kasi naging... Ewan ko ano ba ang trip ni Infinix dahil pinaghiwalay pa nila, di ba? Pero yun, few hundred of pesos lang ang kanilang difference eh. Kaya kung ako tatanungin nila, ano bang importante sa'yo? For me, I'll go for the higher storage. Kasi pag maglalaro kayo dito, 128, medyo maliit na yan. Yung 4 gigabytes of RAM, yes, hindi rin, yan na rin the best minimum na pwede natin makuha naman sa ganitong presyo. Pero pag ipang-gaming nyo siya, siguraduhin nyo lahat naka-close, tapos yan lang naka-open. Ma-manage nyo naman yung 4 gigabytes of RAM na merong malaking internal storage. So for me, I'll go for the 4 gig 256. Napakasulit pa rin, very generous si Infinix when it comes sa RAM at ROM. At yan ang isang reason kung bakit maganda itong Infinix Hot 50i. Meron siyang plenty of RAM sa 6 gig 128 at plenty of storage sa 4 gig 256. At ang pinakalas mga J-Vlog, of course, battery din. Yung battery niya napakataas, 5,000 mAh na rin mobile battery capacity. Again, with 18 watt fast charging rate siya. So, 18 watt fast charging rate is fine naman yan for a price tag rin na 4 to 5,000 pesos. Very manageable naman yan. So, yun, makunat din naman ang battery ng Infinix Hot 50i. Kaya, sa mga consumers din na naghahanap ng makunat na battery ng device, yes, naging test ko na to. Nasubukan ko na ang battery ng Infinix Hot 50i. For me, na-satisfied naman ako so far. So, yun mga ka-J-Vlog, yung ating 5 reason why you should purchase the Infinix Hot 50i. Meron pa, marami pang reason, pero yung top 5 reason ko. Meron pa tayong maganda, dual steer speaker siya at okay rin naman ang kanyang design. At okay rin naman yung kanyang design tapos meron silang pinapromise na ilang years of fluency dito sa device na to. So again, kung interested kayo sa Infinix Hot 50i, nakita nyo to, view products. I-click nyo na lang po yung view products dito para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Infinix Hot 50i sa market. At yes, definitely maganda siyang i-recommend sa mga consumers natin na naghahanap ng napakasulit na device sa mga gamit nila ngayong mid-2025. All-rounder itong Infinix Hot 50i, pwede siya sa mga consumers na naglalaro. Yung mga basic modern games ngayon na MLCOD yan, kayang-kaya niya sa mga ano natin, sa mga motor taxi riders natin, 'di ba? Pwede to as a navigating tool. Malaki yung display niya. Okay siya for navigation and of course makunat yung battery niya. And sa mga chikiting natin, sa mga magulang na naghahanap ng smartphone para sa mga anak nila, maganda rin i-recommend ang Infinix Hot 50i para sa inyo. So again, mga ka-J-Vlog, i-click nyo na lang po yung link natin dito sa gilid ng ating video para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Infinix Hot 50i.